Aba, Masbate champion sa SLRPC ang ano niya. Ang anak, 4 times Tacloban sa kanya ko din nakuha. Pag bukas yung ngalangala, ayoko nun. Unang gamit ko, nag 6 overall sa PHA ang anak. Ikaw pala sir, pag nakakuha ng materialis na gagawin mong breeder, ano yung tinitignan mo sa ibon? Sa akin, mas okay pag yung malapit sa winner mismo, kapatid. Ako minsan malimit, yung magulang. Inaawitan ko. Minsan nakakakuha tayo, syempre yung iba hindi. Ayun, mga related dapat sa mga winners kasi ang hirap pag walang kapatid o magulang na nanalo o tito, tita. Kasi syempre lalaban mo yan. Dapat may puntos na tayo agad pag kukuha kayo ng breeders. Tsaka lapitan nyo yung laging nananalo talaga. At tsaka yung sa akin kasi mahilig din ako na yung yung traits nila. Halimbawa, itong ibon na to, parang feeling ko magsuswak dito. Yung pareho yung characteristic, yun, ganun ako magkuha ng ng breeders. Pero dapat nananalo. Yun naman importante, nananalo, di ba? Oo. Tapos sir, pwedeng makita yung mga producer mo dito ng winner. Eto, sino ba? Ito, syempre, yung magulang nag-third, ito. Ito yung magulang nag-third overall natin. Tapos, ito, tropa naman naglipad. Ito yung nanay nung kay Sir Dondon, hatulan. Ito mga kalapadiso. Sir, Doc Teds, pakikuha nyo nga po. Ito mga kalapadiso, Taiwan bird do. Saan mo nakuha to sir? Sa, sa North, madami kong Taiwan dito, yung iba kasi ginagawa kong yaya. Ginagawa mo lang minsan dito yung yaya. Oo, ginagawa ko silang yaya. Pag natetesting, madami magagaling. Ayan. Kaya pala pinagamit mo kay Sir Dondon kasi hindi mo naman nagagamit dito. Hindi ko nagagamit, oo. Buti hindi ka nagdalawang isip sir na ipahiram. Hindi naman tayo madamot dyan sa pagpapahiram ng ibon. Yun nga lang talaga, ingatan. Maayos naman yung sila sa Dondon. Tapos itong ibon na to, nagulat nga ako dyan, itong Taiwan bird na to. Kasi hindi ko din talaga pinapansin eh. Tapos yun, binilita sa akin ni Sir Dondo na yun nga daw ang nanay ng first overall champion. Di ayos naman. Tapos nagamit din ng tropa, binirid, si Ajetro Lope. Ayun, Masbate champion sa SLRPC ang niya. Ang anak. Talaga nagpapagitang gilas yung Taiwan bird mo na yan. Kaya sabi ko, maibibig nga. Tapos yung apo niya, nito, nag-contender din eh. Isa Dondon. Kaso yata na-disgrasya. Sayang. Itong mga kalapatid, so, malupit na Taiwan bird ni Doc Teds. Tapos yung kaparis naman, Biberman, nag-produce na din ng second overall champion sa sa MMFC. Tapos, ano pa yung ibon mo dito na pangdiinan mo pag, yung hindi nawawala sa'yo kada breeding? Dalawa yan eh. Ito. Ano yan, masasabi mo na sir na golden pair? Foundation ko to. Ito mga kalapatid, so foundation bird ni Doc Teds. Ito una, itong Cito Vandenbroek, galing kay Boss Cesar Tabor. Ito yung pinaka-foundation eh. Nag-anak na to ng first overall sa Cavite. Saan club yan nilaro? Di ko maalala kung saan club nila Sir Cesar eh. Ano yun, binili sa sir o pasok-sok? Di, producer na nakuha ko kasi nagpunta din siya sa US. Binenta yung mga ibon. Mga anak nito nag-produce sa akin. Yan yung tatay nung Super Setwin na yan. Tapos, binenta. Buti nakuha ko. Bali, ito ay kapatid ng first overall champion sa PHA ni Harris. Noong 2015, Tacloban champion. Buti nakuha mo Mabait niya si Pa Cesar. Nakakuha din ako sa kanya ng 4 times Tacloban sa kanya ko din nakuha. Unang gamit ko, nag 6 overall sa PHA ang anak. Nag-auction winner, third cat Balogan Daybird. Ayos, ang angas. Yan yung mga breed natin bago ako umalis. Ito, breed ko din to bago umalis. Tsaka yung cat Balogan na yun. Mga nilipad sa PHA. Ayos. Ano na-produce na to? Yan, first overall champion. Tapos, ito, apuding niya to. Ito naman, ang kalahati. Galing kay Boss Eugene. Shout out, yes. Idol ko yun eh. Ito, kanya, ibon niya din to. Kapatid to ni Paddy, pakita mo to. Mga kalapatid. Atong itim? Yung first overall champion niya sa North. Ayos, itim. Dalawa nilipad namin ng North. Ito, sayang to. Umuwi pilay.
Bago yata magbigan, di ko maalala. Pagka uwi, clock siya, pero pilay. Yung mga kalapad Ito, hindi pa sa sayang. PHA. Sa PHA pala nilaro to. Oo, pati ito. Sa PHA talaga. 6-7 ang clocking nito, 6/7. Bali, umuwi ng pilay, clock. Pero nung the following week, kinarga pa din namin kasi live siya eh. Oh, sayang no. Oo, nag-cut off siya isang beses. Pero pilay pa din siya, umuwi ha, cut off. The following week, pilay pa din, clock na all the way, hanggang dulo. Parang 3, 4 o 5 400 kilometers ang kinalakan niya. At nung last lap nung umuwi, pilay pa din. Ay, hindi na. Hindi Yung na. isa naman, ito kaso sa Vandenbroek kasi ito eh. Magka-line lang sila sa ano. Ito kasi kalahati kay Boss Eugene. Ito nilipad namin na isa. Puro Vandenbroek. Okay. Oo, mahilig tayo sa Vandenbroek. Emil, ganyan. Ilang percent yung Vandenbroek mo dito? Ito, 100% Vandenbroek to eh. Ayos to mga kalapatid. So, Hmm. Ito naman si Maga. Ito ba, beater din sa PHA. isang lap, sir. Sa Santa Mercedes. Pilay na pilay din nung umuwi. Ano kaya yun? Salpok o Hindi. walang sa calcium? Hindi, salpok. Salpok. Maga, bali ang paa eh. Bali ang paa nito nung ito si Maga. Pero pinilit pa rin mo sir, ano? Ah. Tapos clock pa, ano? Nag-anak to ng Cat Balogan Daybird din sa PHA. Galing. Oo. Magaling siya. Winner tapos Anong baseline na to, sir? C2 Vandenbroek. Ito mga kalapatid. So. Ikaw pala, sir, kapag magpe-pairing ka dito, nung pinagbabasihan mo sa ibon, Performance nila, pati yung sa bloodline niya, gusto ko malimit related o kaya yung pareho yung karakteristik, yun, ganoon naman tayo. Tapos kasi ang buhay ng ibon lagi nasa breeding. Breeder tayo, mahilig talaga ako mag-breed, pinaka-paborito ka kaysa maglipad. Dapat inakay pa lang, tutok mo na sila. Kasi pag yung inakay mahina, ang hirap ilipad. Hindi ko sinasabing walang nananalo na pangit nung inakay ha. Pero syempre dapat pag maglilipad tayo, lagi healthy na ililipad natin. Para lamang yung swerte sa atin na kahit makapadulo tayo, di ba? Kasi pag bata mahina, wala. Dapat strict tayo sa breeding. Lagi. Pero ikaw, sir, may nire-reject ka sa mga itlog. Sa itlog, di ako masyadong sa itlog, sa inakay. Anong nire-reject mo sa inakay, sir? Tinitingnan ko lagi, ako mahilig ako tumingin sa ngalangala nila. Pag bukas yung ngalangala, ayoko nun. Lagi yon. Pag bukas, minsan kinakatay ko na talaga agad. Sarado yung ngalangala nila, mas okay sa akin. Yung sarado, mas okay. Yun, ganun. Pati nga, sir, may example ka dyan na Tingnan natin. kanino mo natutunan? Sa kumpare natin, kay Arvin Layson. Yan, pogi natin kumpare. Yan ang mga nagturo sa akin ng pati paghipo ng ibon, pagpili ng breeders. Yan, sila. Ito mga kalapatid. Ayan kita mo yan. Yan, sarado kasi. Oo, yung linya na yan. Yan. Dapat sarado. Makakakita ka niyan pag binuksan mo bukang-buka. Pero hindi sa lahat ng oras accurate yun. Pero sa akin, Yun ang naging batayan mo. oo. Kasi maniwala ka, yung pare ko, si Adrian, yung foundation niya, napakapangit na ibon. Pangit talaga, pero super producer. First overall lang anak, sa North si Smashy, tapos si Daplis niya, Tacloban Daybird. Parang Pero kilala ko yung sino naglipad nun si paring Aba, pangit ng nung ibon niya. Pag dahi mo niya, pare, shoutout sa'yo. Ay, sa katawan ng ibon, sir, anong gusto mo? Sa malaki, ayoko ng sobrang laki. Yung mas okay sa akin, maliit. Pag nahipo mo nga itong sinilipad natin, ang liit, di ba? Pag pag nahipo mo pa yan, lalo nililipad. Para talagang inakay. Sabi nga nung nag-showboard kami, parang inakay. Mas okay sa akin maliliit. Ayoko naman ng sobrang lalaki. Okay din naman yung medyo malaki. Ito si Maga, medyo malaki. Pero hindi naman todo. Ito kasi nakuha natin ito mga anak na imported to kay Boss Alan Chan. Ay nung Good Grease, Best Kittel. So. Kapag maglilipad, anong gusto mo? Inbreed o line breed? Anong mas nagiging kumakana sa'yo dito? Sa akin, mahilig akong maglipad ng line breed, inbreed. Naglilipad tayo ng ganon. Pero ano yung madalas manalo, sir?
Di ko masabi. Depende talaga sa ibon. Di ko masabi na, Pero may nanalo ka ng inbreed. hmm? Inbreed, may nanalo ka na. Inbreed. May nanalo na ba tayong inbreed? Parang wala pa. Wala pa. At di madalas na nililipad mo lang mga line breed. Line breed, sa Vandenbroek, ganyan. Yan, maraming salamat po, Doc Teds. Tapos, Doc Teds, tingin mo, ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Dedicated ka dapat, buong taon. Kasi, hindi pwede ang ibon, tututukan mo, derby lang. Dapat ang ibon, breeding pa lang, nagkukondisyon ka na. Dapat yan, bago mo isa lang, okay sila, na-prepare mo sila ng mabuti. Tapos pag nag-inakay, ganun pa din, i-prepare mo pa din ng, dapat maganda pagpapalaki mo. Tapos pag nasa loob ng loob, ang hamon naman kung paano mo sila papamature na maganda. Ayun buong taon yun. Buong taon ka magkukondisyon ng ibon, hindi lang pa-derby na, tsaka ka tututukan ng ibon na kailangan mo i-kondisyon. Dapat buong taon. Hindi pwede yung, on-off. lang. Oo. Ewan ko, sa akin lang yun, ha? Yan, maraming Oo. salamat po, Doc Teds. Tapos, Doc Teds, tingin mo, gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya. Talagang, hindi mo na maiisipan mga babae. Joke lang. wala tayong mga babae. Pangit tayo. Okay, muli, ako po si Teds Daddy ng Kabuyaw, Laguna. I love this game. Yan, maraming salamat sa suporta nyo, mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat din kay Doc Teds. Ayan, na pagbigyan tayo na makapag-log visit sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Okay, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan, sa parang Aba natin, at saka kay Maring Dayan. Tapos, yan, kay paring Eric, kay paring Arvin. Tapos, syempre sa maganda kong asawa na walang sawang sumusuporta lagi sa atin. Kasi mahirap pag kinokontra ka Oo, dapat laging okay sa kanila para ang blessing pasok ng pasok. Yun, ayos nga naman. So yun, shoutout sa inyo lahat, mga kalapatis. Maraming salamat sa solid yung support at abangan nyo pa yung mga susunod kong palok visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.